Maiinit na balita ngayong tanghali. Direktor ng National Bureau of Investigation nag-courtesy call sa COMELEC ngayong umaga. Ilang mga issue tungkol kay suspended Bamban Tarlac, Mayor Alice Go, tinalakay. Presidential Anti-Organized Crime Commission nakipagpulong kay Chinese Ambassador Wang Xilian. Pagsugpo sa transnational organized crime pinag-usapan. Pilipinas at China kapwa nagkasundo na pahuhupain ang tensyon sa South China Sea. Higit 100 tao patay matapos ang nangyaring stampede sa India. At mga atleta ng Pilipinas nasasabak sa 2024 Paris Olympics na dagdagan pa. BTS Jin magsisilbing torchbearer ng South Korea. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 3, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Juan Edgardo Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education o DepEd. Inanunsyo ito ng Pangulo sa naganap na cabinet meeting kahapon. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo sa 17th Cabinet Meeting kahapon sa Malacanang na tinanggap ni Senator Juan Edgardo Sani Angara ang kanyang alok na pamunuan ng Department of Education o DepEd. Binigyan din ni Pangulong Marcos kung gaano kakritikal ang papel ng DepEd at ang pangangailangan na magkaroon ito ng karapat-dapat na lider na mga ngasiwa sa operasyon nito. Ayon kay PBBM, walang pagtatalo na pinakamahalagang departamento ito dahil sa papel nito sa edukasyon. Tanggap ng Pangulo ang malaking hamon sa pagpili ng susunod na DepEd Chief at marami anya ang magagaling na kandidato sa posisyon. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, malawak ang karanasan ni Senator Angara bilang mambabatas na isinulong ang mga reforma sa edukasyon mula nang ito ay pumasok sa Senado noong 2013. Kabilang sa isinulong ng Senador ay ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at Enhanced Basic Education Act of 2013 o K-12. Ayon pa sa PCO, nakatanggap ng endorso si Senator Angara mula sa Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA at Philippine Association of Colleges and Universities o PACU. Malugod naman tinanggap ni Senator Angara ang kanyang bagong appointment bilang Secretary ng Department of Education. Nagpasalamat ito sa tiwalang ibinigay sa kanya ni PBBM at nangakong gagampanan na mabuti ang bagong trabaho sa DepEd. Handa rin umano siya na makipagtulungan kay Vice President Sara Duterte para sa maayos na transition sa DepEd. Nagtapos ng Bachelor of Science in Economics sa London School of Economics ang Senador, gayon din ng Bachelor of Law sa University of the Philippines at Master of Law sa Harvard University. Welcome naman sa DepEd ang pagkakatalaga kay Senator Angara bilang bagong kalihim ng DepEd. Ayon sa DepEd, hinihintay na nilang makatrabaho ang bagong liderato habang patuloy na isinusulong na mapabuti ang kalidad ng basic education sa bansa. Papalitan ni Senator Angara si VP Sara na nag-resign bilang Education Secretary noong June 19, 2024. Epektibo ang kanyang pagbibitiw sa pwesto sa July 19, 2024. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilang mga kapwa-senador ni Senator Sani Angara ang nagpaabot ng pagbati sa kanyang pagkakatalaga bilang kalihim ng Department of Education. Bagaman masaya, aminado ang ilan sa kanila na nakalulungkot na mababawasan sila ng miyembro, lalo na ang tinaguriang Solid 7. Narito ang report ni Harleen Delgado. Bittersweet para kay Senator Sibinay ang pagkakatalaga kay Senator Sani Angara bilang bagong Education Secretary. Anya, proud siya na isa sa kanilang kasamahan sa tinaguriang Solid 7 ang napiling miyembro ng gabinete.
Ngunit nakalulungkot din anyang makita sa Senator Angara na umalis, lalo na't kasabayan niya itong pumasok sa Senado noong 2013. Hiling niya makadalo man lang sa Senator Angara sa pagbubukas ng sesyon sa July 22 sa araw ng State of the Nation Address o SONA bilang pareho silang patapos ng termino bilang senador sa susunod na taon. Nakatakda nang magsimula ang appointment ni Senator Angara bilang Deputy Secretary sa July 19. I-request ko, baka pwede siya mag-extend even just for a week. Para nakakalungkot lang dun sa event na yon, sa photo op, yung kumbaga yung class picture namin, mawawala yung Prince Charming, di ba? So, sana kahit yung event na yon, maging kasama pa din namin siya. Tiwala naman ng senadora na hindi hihingi ng confidential funds sa Senator Angara na naging kontrobersyal na issue noon sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Yung conti fund for DepEd is already a part of the past. Knowing Senator Sani Angara, hindi rin nangingin yung conti fund. Kumpiyansa rin sa Senator Binay na walang hirap na makalulusot ang mamabatas sa makapangyarihang Commission on Appointments. Kahit pa nabawasan na ng isang miyembro, tiwala rin si Senator Binay na hindi nito maapektuhan ng Solid 7 at mananatiling pinakamalaking bloke sa Senado. Nagpahayag din ng suporta ang iba pang miyembro ng Solid 7 kay Senator Angara na sina Senators Loren Legarda, J.V. Ejercito, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, at Big Zubiri at kumpiyansang magiging matagumpay ito sa kanyang bagong tungkulin dahil sa kanyang karanasan. Tinawag naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na well-deserved o karapat-dapat si Senator Angara bilang Deputy Chief. I believe that he will do a good job and I wish him well. Malaki ang problema ang kakaharapin niya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga kinakaharap na issue natin sa edukasyon, kabilang na siyempre ang mga suliranin kaugnay ng ating mga teacher, ng ating mga estudyante, kakulangan sa pasilidad at gayon din kalidad ng edukasyon. Pag-uusapan pa niya kung sino ang papalit sa iiwan ni Senator Angara na Senate Committee on Justice and Human Rights na karaniwang pinamumunuan ng isang abogado. Very qualified din para kay Senate Majority Leader Francis Tolentino si Senator Angara dahil sa karanasan nito bilang miyembro ng Commission on Education. Ngunit bilang kapalit, mawawalan niya ang Senado ng magaling na abogado. Para naman kay Senator Bong Revilla, hindi nagkamali si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili kay Senator Angara dahil sa kakayahan nito. The President made the right decision. Naniniwala po ako sa kanyang kakayahan. He has a grasp and a good understanding of the education system. He knows what reforms need to be done and how he will do it. Siguradong kabisado niya yan. Yan ang kailangan natin sa DepEd ngayon. Dahil magsisilbi ng kalihim ng DepEd si Senator Angara, mababakante na rin ang kanyang posisyon sa Senado. Ibig sabihin, magiging 23 na lang ang mga senador. Para kay Senate President Escudero, hindi na kailangan punan ng iiwang pwesto ni Senator Angara dahil patapos na rin naman ang termino nito sa Senado at dagdag gastos lamang din umano kapag nagpatawag pa ng special election. Senator Angara is due to graduate sa isang taon naman na. So, isang taon na lamang naman mawabakante yung 24th Senator if ever. Horlin Nagado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Commission on Elections o COMELEC na hindi magpapatawag ng special elections ang Senado upang mapunan ang nabakanteng pwesto ni Senador Juan Edgardo Sani Angara hanggang sa magkaroon ng halalan sa 2025. Ayon pa sa COMELEC, malaki rin kasi ang gagastusin para sa isang national special elections. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Maaring bakante hanggang sa magkakaroon ng eleksyon sa May 12, 2025 ang naiwang pwesto ni Senator Juan Edgardo Sani Angara matapos na maitalaga itong bagong kalihim ng Department of Education. Ayon sa Commission on Elections, posibleng hindi na magpapatawag ng special elections ang Senado upang punan ang naiwang pwesto ni Angara. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, wala ng isang taon at halalan na naman sa 2025. Baka hindi na sila magpatawag at hihintayin na lamang yung 2025 national and local elections. Si Senator Secretary na ngayon, Sani Angara, ay last term. Dagdag pa ng COMELEC, hindi na rin kailangan ng caretaker dahil buong bansa ang sakop ng tungkulin ng senador, hindi gaya ng kongresista na may hawak itong partikular na distrito.
Sa pagkakataon ito, nakadepende po sa leadership ng Senado kung magpapatawag sila ng special elections o pababayaan po nila na vacant na lamang yung posisyon hanggang sa matapos ang term sa June 30, 2025. Inihayag din ng COMELEC na malaki ang gagastusin para sa isang national special elections. Dahil ito ay national position, ibig sabihin buong bansa ang boboto kasama na rin ang mga Pilipino sa ibang bansa. Aabot anya sa 13 billion pesos ang kakailanganin para rito. Kailangan pang mag-imprinta ng mga balota, magtakda ng paghahain ng Certificate of Candidacy at magpatupad ng election period. Malaki po yan. Para din tayo nagpabarangay ng SK election, mga 13 billion po yan sapagkat ano rin po, nationwide po ang election dyan. At siyempre kasama po ang overseas voting sapagkat remember, pagka po national position ng senador ay ang bumoboto po ay hindi lamang dito sa ating bansa, kundi mga kababayan natin abroad. Samantala, tiwala naman ng COMELEC na susuportahan ni Secretary Angara ang kanilang mga programa tulad sa nalalapit na 2025 elections kung saan kailangan ng mga guro na siyang mangunguna sa takbo ng botohan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.352 trillion pesos na panukalang National Expenditure Program o NEP para sa taong 2025. Sa isinagawang cabinet meeting kahapon, iniutos ni Pangulong Marcos na bigyang prioridad ang food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization. Sa ilalim ng NEP, nakakuha ng malaking appropriations ang education, public works, health, interior and local government at defense. Ang panukalang budget para sa 2025 ay isisumite ng ehekutibo sa Kongreso pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. sa July 22. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na naapektuhan ng data breach ang website ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Division. Gayunman, ipinaliwanag ng ahensya na hindi konektado sa kanilang system sa central office sa nasabing website dahil mayroong itong hiwalay na sistema para sa mas mabilis na daloy ng impormasyon patungkol sa disaster response. Tiniyak rin ng DICT na walang mga sensitibong impormasyon ang naapektuhan ng data breach kung saan nasa halos 5 megabytes lamang ang mga data na na-hack. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin ang DICT sa National Privacy Commission hinggil sa nangyaring hacking. Pinaiigting ng Armed Forces of the Philippines ang mga ginagawa nilang hakbang upang labanan ang disinformation kaugnay sa seguridad sa bansa at sa tensyon sa West Philippine Sea. Walaan nilang dapat ipangamba ang publiko dahil kontrolado nila ang sitwasyon. Narito ang report ni Jed Neresina. Pinabulaanan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga kumakalat na post o mga mensahe tungkol sa mga kaguluhan maging ang presensya umano ng maraming mga tangke at sundalo sa ilang lugar sa bansa. Payo niya sa publiko na walang dapat ipangamba kaugnay sa iba't ibang nangyayari na may kaugnayan sa seguridad sa bansa. Hindi naman po kailangan magpanik. No? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Kasabay rin ito ang pagdami ng kumakalat na fake news. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layo nito na sirain ang tiwala ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. The Armed Forces of the Philippines has observed an alarming surge in disinformation campaigns aimed at eroding the public's trust in our institution and the government. Kaya payo nila, sumangguni sa mga lehitimong mapagkukunan ng impormasyon gaya na lang ng AFP. Handa naman silang magbigay ng tamang impormasyon nang maiwasan ng panik na dala ng fake news sa mga tao. We call on every Filipino to join us in this endeavor, fostering a spirit of solidarity and resilience against those who wish to weaken our resolve. Payo nila sa publiko na maging matalino at alerto sa mga nababasa o nakikitang mga impormasyon.
Siniguro rin ng AFP na sa kanilang hanay ay patuloy ang kanilang pagsisikap sa pagpapaigting ng kanilang mga kakayahan upang ipagtanggol ang bansa laban sa anumang banta. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na seryosong usapin ang inihayag ni Senator Amy Marcos na 25 lugar sa bansa ang posibleng tina-target ng hypersonic missiles ng China dahil sa pagkakaroon ng EDCA sites at dahil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, handa silang makipag-ugnayan kay Senator Marcos upang makuha ang mga detalye nito at makagawa ng kaukulang aksyon para matiyak ang seguridad ng bansa. Sa isang video sa kanyang Facebook page, sinabi ng presidential sister na may nakita siyang plano ng China na gagamitin ang hypersonic missiles laban sa bansa kaugnay ng tensyon sa WPS. Kung aatake man kasi ang China, hindi army ang ipapadala nito para lumusob sa bansa, kundi air warfare ang gagamitin nito. Muling nagkasundo ang Pilipinas at China kaugnay sa pagpapahupa ng tensyon sa South China Sea. Ginawa ng dalawang bansa ang commitment matapos ang isinagawang 9th meeting of the Bilateral Conciliation Mechanism in the South China Sea kahapon. Ito ang unang pagkakataon na muling nagkausap ang Pilipinas at China matapos ang ginawang harassment ng Chinese Coast Guard sa tropa ng Pilipinas sa may Ayungin Shoal noong June 17. Muling binigyang diin ng DFA na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas at hindi natin isusuko ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang dalawang bansa na kailangang maibalik ang tiwala at kumpiyansa sa bawat isa at magsagawa ng mga produktibong dialogo kaugnay sa issue ng pinagtatalunang teritoryo. Ligtas na dumating sa Pilipinas ang 22 Pilipinong tripulante mula sa MV Transworld Navigator na inatake ng mga rebeldeng Houthi noong nakaraang linggo. Dumating ang ikalawang batch ng mga repatriated na marino kagabi, July 2, habang ang ikatlong batch ay dumating kaninang madaling araw. Nakatanggap ang mga repatriated seafarer ng pinansyal na tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nauna nang nakauwi sa Pilipinas ang 5 nilang kasamahan noong June 30. Samantala, naiuwi na sa bansa kahapon ang mga labi ng 2 Pilipinong tripulante na naasawi ng atakihin sa pamamagitan ng missile ng rebeldeng Houthi, ang bulk carrier na MV True Confidence noong March 6 sa Gulf of Aden. Personal na sinalubong ng mga kaanak kasama ang mga kinatawan ng DFA, DMW, kanilang manning agency at OWA ang labi ng 2 marino. Binigyan din din sila ng mga kinakailangang tulong binigyan ng kinakailangang tulong at sinamahang makauwi sa kanilang mga tahanan. Nakipagpulong ang Presidential Anti-Organized Crime Commission kay Chinese Ambassador Wang Xilian kung saan pinag-usapan ang kampanya laban sa iligal na operasyon ng offshore gambling sa Pilipinas. Isinagawa ang pagpupulong noong Lunes, July 1 sa pangunguna ni PAOK Chairman Executive Secretary Lucas Bersamin. Dito tinalakay kung papaano pa mapaiigting ang pagtutulungan ng Pilipinas at China para labanan ang transnational organized crimes. Kinikilala naman at suportado ng China ang ginagawang mga hakbang ng Pilipinas upang masawata ang operasyon ng mga iligal na pogo. Gayon din ang pag-rescue sa mga Chinese national na biktima ng mga ito. Nauna nang umapila ang Chinese Embassy sa pamahalaan ng Pilipinas na tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa bansa. Napapanahon ng ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa ayon sa isang kongresista. Dagdag pa ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, dapat magsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga kontrobersya sa POGOs. Matagal nang tutol ang mambabata sa POGOs dahil anya
nagiging money laundering scheme lamang ito ng mga kriminal na sindikato. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Taong 2017 pa, tinututulan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers ang pagpayag ng pamahalaang mag-operate ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ngayon, tinatawag na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mga ito na Internet Gaming Licensee o IGL. Kung ang kongresista ang tatanungin, dapat i-total ban na ang POGO sa bansa. Legal man ang operasyon ng mga ito. Ito ay lalo na't itinuturing na iligal ang operasyon nito sa ibang bansa. Siguro it's now high time to stop allowing POGO operations in the country, considering na ito ay illegal naman sa kanilang bansa. Bakit dito sa atin ay pinapayagan natin? Gate pa ng mambabatas, dapat magkaroon ng matibay na posisyon at magsalita na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa POGOs. Sa gitna ito ng pananahimik ng Pangulo kaugnay ng issue. Yung social cost of this industry was proven to be so high that it is not commensurate to the revenues that we are getting. No? So dapat magkaroon tayo ng isang matibay na posisyon dito. Dapat ang administrasyon ay magsalita tungkol dito. Nasasangkot ang POGO sa iba't ibang seryosong krimen, kabilang na ang kidnapping for ransom, human trafficking, extortion, prostitusyon, money laundering at iba pa. May mga panukalang batas nang nakahain sa 2 kapulungan ng Kongreso upang tuluyang ipagbawal ang POGO sa bansa. Samantala, hinamon din ni Representative Barbers ang PAGCOR na ihayag na ang sinasabing dating cabinet official na padrino umano ng POGO. Base dun sa aming information, kaya daw namamayagpag itong mga illegal POGO hubs ito, dahil merong nagbaback up na malalaking tao o influential na mga tao. And if the PAGCOR president has an information kung sino ito, siguro napapanahon para ilabas ito sa publiko. Dagdag pa ni Congressman Barbers, oras na ihayag kung sino ang ex-cabinet official na sangkot sa illegal na POGOs. Dapat ipatawag at imbestigahan ito ng 2 kapulungan ng Kongreso. Bukod dito, dapat din anyang isa publiko ang listahan ng lehitimo, accredited at maging ang illegal na POGO operators. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-courtesy call sa tanggapan ng Commission on Elections ngayong umaga ang bagong direktor ng National Bureau of Investigation na si Jaime Santiago. Dito pinag-usapan ang ilang mga bagay tungkol kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano yung mga puntong na pag-usapan ng NBI at COMELEC patungkol kay Mayor Alice Guo? Magandang tanghali, Aga. Ngayong umaga nga na courtesy call itong ang bagong direktor ng NBI na si Jaime Santiago dito sa Commission on Elections. Unang-una sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kasama doon sa kanilang natalakay kay NBI Director Santiago ay ang issue ng cybersecurity, hacking at ang artificial intelligence o AI. Ito ay kabilang sa mga kinukonsiderang banta pagka dumarating yung eleksyon. Humingi din ng tulong ang COMELEC at humingi din ng tulong ang COMELEC sa NBI pagdating sa pag-iimbestiga halimbawa sa issue ng vote buying at mga grupo na nagsasabing kaya nilang impluwensyahan ang eleksyon sa bansa at magpanalo ng kandidato dahil may koneksyon sila sa loob mismo ng COMELEC. Tiniyak naman ni NBI Director Santiago na tutulong sila sa COMELEC para sa malinis na halalan sa bansa. Inihayag din ni Chairman Garcia na hihilingin nga nila sa NBI ang findings nila sa fingerprints ni Mayor Alice Guo na tumugma sa isang Chinese national na si Guo Huaping. Magagamit anya ng COMELEC itong findings na ito ng NBI para naman doon sa kanilang ngayong ginagawang investigasyon at maikumpara sa kanilang hawak ngayon na record. Mayroon din kasi agad na hawak na record ang COMELEC pagdating sa halimbawa sa fingerprint ni Mayor Alice Guo na nagparehistro noong nakaraang 2021.
At tumakbo din ito noong nakaraan ding 2022 elections kung saan naghain umano ng COC itong si Mayor Goo noong nakaraang October 2021. Ibig sabihin, pagkatapos na makapagparehistro niya ng nasa halos 6 na buwan lamang, ay tumakbo siya bilang alkalde ng Bamban. Samantala, inihayag din kanina ng NBI na inaasahan ngayong araw-aga ay lalabas na nila ang resulta naman ng kanilang ginawang pagsusuri doon sa isa pang fingerprint o pagkakakilanlan ni itong Alice Goo Leal. Ito yung taga Quezon City na kanilang gustong malaman kung isinasabi nga nilang ito yung maaring pinagnakawan umano ng identity ni Mayor Alice Goo. So mamaya malaman natin kung ano yung magiging resulta kapag nailabas na ito ng NBI. Yan man nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Dante, nitong mga nakaraan ay hindi nakadalo si suspended Mayor Alice Goo sa mga hearing. Ito bang paparating na or mga ongoing na hearing ay may information ba, Dante, na makaka-attend na si Alice Goo? Sa ngayon, Aga, ay wala pa tayong impormasyon at kung siya ay makakadalo sa darating na pagdinig. Ang alam natin, kung di tayo nagkakamali, ay July 10 yung susunod na pagdinig ng Senado. At dito naman kasi kanina partikular na napag-usapan nila ay itong paghingi nga ng permiso ng COMELEC na mabigyan sila ng itong findings ng fingerprint ni Mayor Alice Goo para titingnan nila kung ito bang fingerprint ni Alice Goo na hawak ngayon ng NBI ay tutugma ba dito ngayon sa kanila namang record na hawak doon sa kanyang voter registration, Aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Para kay House Speaker Martin Romualdez, dapat ipatupad ang mga batas at estriktong regulasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa halip na tuluyan itong ipagbawal sa bansa. Yan ang posisyon ng liderato ng Kamara ng tanungin kaugnay ng issue. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, sa pananaw ni Speaker Romualdez, ano ba ang magiging epekto kung tuluyang ipagbawal ang operasyon ng POGO sa bansa? Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na magre-resulta sa pagiging underground o patagong operasyon kung tuluyang ipagbabawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon sa liderato ng Kamara, ang dapat iban ay ang mga iligal na aktibidad na iniuugnay sa POGOs. Anya malakas ang demand ng POGO sa bansa at may kita ang gobyerno. Gate nito, mas mainam kung magpapatupad ng estriktong regulasyon kaugnay nito. Dagdag pa ni Speaker Romualdez, kung maayos ang law enforcement sa POGOs, maiiwasan ang kontrobersya at mga iligal na aktibidad. Ginawa naman ng Speaker ang pahayag sa gitna ng umiigting na panawagang ipagbawal na ang POGO sa bansa dahil sa mga iligal na aktibidad na iniuugnay dito. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Bumaba ang naitatalang cybercrime sa bansa sa unang quarter ng taong 2024. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang pagbaba ng cybercrimes ay bunsod na rin ng pinaigting na information campaign na ginagawa ng PNP. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ilang porsyento yung ibinaba ng cybercrime at ano-ano yung ginawang information campaign ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bumaba nga ng 36.16% ang naitalang kaso ng cybercrime sa bansa sa unang semester ng taong kasalukuyan. Mula kasi sa 12,808 na cyber incidents noong first semester ng 2023, nakapagtala lamang ang PNP ng 8,177 ngayong taon ng kaparehong buwan. Kabilang dyan ang online selling scams na bumaba ng 1,613 cases mula sa 3,468 noong nakaraang taon. Bumaba din sa 650 mula sa 1,001 ang investment scam, habang mula sa 736 ay nasa 528 na lamang ang debit at credit card fraud. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang pagbaba ng kaso ay bunsod na rin ng masigasig na kampanya ng PNP laban sa cybercrime.
gaya ng cyber patrolling at information dissemination. Mayroon ding mga post sa FB page ng PNP Anti-Cybercrime Group kung paano makaiiwas sa mga scam. Nakikipagtulungan din ang ACG sa iba't ibang stakeholders ng bansa o sa bansa at maging sa mga foreign counterparts at law enforcement agencies para sa paglaban sa cybercrime. Masigasig din ang ginagawang operasyon ng PNP ACG laban sa cybercriminals. Aga? Leia, itong mga cybercrimes na ito, base lang ito ba doon sa mga naire-report sa kanila? Yun ba yung basis nila dito sa mga information na ito or sa mga figure na binigay nila? Kasi may mga cybercrimes din, Leia, di ba, na hindi naire-report sa PNP? Tama ka dyan, Aga. Ito ay yung mga reported lamang na sa iba't ibang unit o sa iba't ibang regions dito sa Philippine National Police, lalo na nga dito sa PNP Anti-Cybercrime Group kasi wala silang data kung hindi ito reported sa PNP, Aga. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nasabat ng Bureau of Customs ang private yacht na ginamit umano sa pagtransport ng nasa 1.4 tonelada ng shabu na nahuli sa Alitagtag, Batangas noong April 15, 2024. Nadiskubre ang nasabing private yacht sa pamamagitan ng isinagawang parallel investigation ng BOC katuwang ang puwersa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kasama rin sa mga natuklasan ang 3 pang private yacht na pawang mga undocumented na nakadaong sa Nasugbu, Batangas. Ang mga nasabat na yate ay ito-turn over sa Port of Manila Auction and Cargo Disposal Division. Sinagot ni dating Senator Laila de Lima ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat lamang niyang hanapin ang kaniyang kapayapaan sa halip na humingi ng pananagutan sa kanyang mga drug cases. Nangako ang dating senador na sasampahan niya ng kaso ang mga opisyal sa administrasyon ng dating Pangulo na sinisisi niya sa kanyang 7 taong pagkakakulong. Sa ex-post ng dating senador, sinabi nitong ang issue ay hindi isang personal na away sa pagitan niya at ng dating Pangulo, kundi ang kanyang mga pagkakasala laban sa mga tao. Sinabi rin ito na maliwanag na walang paghingi ng tawad at pagsisisi ang dating Pangulo. At sa huli ay sasagutin ni ex-President Duterte ang kaniyang mga krimen. Aalamin ng pambansang pulisya kung seryoso si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pahayag nito na alam niya kung saan nagtatago si Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nais nilang malinawan kung talagang nagsasabi ng totoo o nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Umapela din ang PNP sa sinumang mayroong impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy at iba pang akusado na makipagtulungan sa mga otoridad. Kailangan nating makuha yung buong konteksto po ng kanilang pag-uusap because obviously ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, we want to reserve muna yung ating comment dahil papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. So ayaw natin, nag-iingat po tayo sa pagbibigayin muna ng judgment until makapag-imbestiga at makapag-sagawa po tayo ng interviews doon sa mga kausap po niya. Patay ang isang miyembro ng New People's Army matapos ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng tropa na militar at mga rebeldeng grupo sa bayan ng Huban, Sorsogon kahapon. Ang detalye hatid ni Brian Baldaraje live. Brian, meron pa bang kasamahan itong nasawing NPA na tinutugis pa ng militar? Yes, Ella, patuloy ngayon ang ginagawang hot pursuit operation ng mga militar sa 2 pang miyembro ng mga rebelding New People's Army o NPA matapos na nangyaring engkwentro kahapon sa probinsya ng Sorsogon. Ayon sa mga otoridad, madaling araw kahapon, July 2, isang engkwentro ang sumiklab sa pagitan ng
27 Infantry Battalion Philippine Army at 3 miyembro ng New People's Army sa Barangay Biriran sa bayan ng Huban, Sorsogon. Tumagal ng halos 30 minuto ang palitan ng putok matapos matunto ng puwersa ng pamahalaan ng Kubo na pinagtataguan ng mga nasabing rebelde. Nagresulta ng pagkakasawi ng isa sa mga ito ang nangyaring engkwentro na hanggang ngayon ay inaalam pa ang pagkakakilanlan nito. Habang ang dalawa naman ay patuloy na tinutugis pa ng mga militar sa mga karatig na lugar na maaari nitong dinaanan. Wala naman nasaktan sa puwersa ng pamahalaan sa nangyaring engkwentro. Kaugnay nito, nasamsam din sa pinagtataguan ng mga rebeldeng grupo ang iba't ibang mga armas gaya ng M653 rifle, mga bala at iba pang mga personal na kagamitan. Nanawagan naman ang pamunuan ng 9th Infantry Division Philippine Army sa mga nakatakas na rebelde na kusa ng sumuko upang wag nang magaya sa sinapit ng mga kasamahan nito. Hiningi naman ng 9th ID ang tulong ng publiko para sa mas mabilis na pagkakadakip ng mga nakatakas na rebelde. Sa ngayon ay kinukumpirma natin sa 9th ID Philippine Army ang impormasyon na napatay na rebelde ay ang pinakamataas na leader ng NPA sa Sorsogon na si Arnel Estillier alias Mando. Itong si Estillier ay leader ng Larangan 2 Committee Provincial 3 Regional Party Committee at siyang sekretary ng Sub-Regional Committee 3 ng BRPC-NPA. Yan muna ang latest mula dito sa Sorsogon. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Nakumpiska ng mga otoridad sa Abra at Kalinga Province ang mahigit sa 1.2 million pesos na halaga ng hinihinalang illegal na droga. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano ang detalye nitong mga nakumpiskan droga sa Kalinga at Abra? Yes, Ella, bilang resulta nga ng patuloy na kampanya ng Procor laban sa illegal na droga, kabuang 1,200,800 halaga ng illegal na droga ang nasamsam at isang bagong kinilalang street-level drug personality ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa sa Abra at Kalinga noong July 1, 2024. Sa Abra, ang mga otoridad ay nagsagawa ng bypass operation sa Barangay Lingtan, Bangged na humantong sa pagkakaaresto sa isang bagong kinilalang street-level individual at pagkasamsam ng humigit kumulang 1 gramo ng shabu na may standard drug price na 6,800. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, sa Kalinga, mahigit 1 million halaga naman na pinatuyong dahon at tangkay ng marijuana ang nabat sa sinagawang anti-criminality checkpoint. Batay sa mga ulat, mabilis na dumaan ang isang hindi pa nakikilalang nagmamaneho ng motorsiklo at dinaliwala ang checkpoint na itinatag sa Sitio Dinan, Barangay Dangoy, Lubwagan. Dahilan upang magsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis na humantong sa pagkakadiskubre sa nasabing motorsiklo na inabandona at bumagsak sa habaan ng National Road sa Sitio Puksya, Barangay Cagalalwan, Pasig. Sa pag-inspeksyon, na-discovery ng mga operatiba na ang motorsiklo ay kargado ng 10 brick na yung dahon ng marijuana at na humigit kumulang 10 kilo na may SDP na 1.2 million. Ang inventaryo ng mga nakuhang ebidensya ay isinagawa on-site sa presensya ng mga testigo at pagkatapos ay itinurn over ito sa Provincial Forensic Unit Kalinga para sa qualitative testing. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon para matukoy at mahuli ang driver ng nasabing motorsiklo. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Grace, nagbigay ba ng reaksyon itong mga otoridad na kung bakit parang pinamumugaran ngayon ng mga illegal na droga ang Baguio City? Ang pinamumugaran, Ella, is doon po sa Kalinga and Benguet ang marami talaga dahil nga itong mga marijuana. Dahil kung titignan natin yung geographical area ng Kalinga at ng Benguet, bago ka makarating doon sa area kung saan sila nagtatanim ng marijuana, Ella, ay talagang aabutin talaga ng 8 oras hanggang 9 na oras bago makarating doon. Kaya pahirapan din kaya ngayon ang ginagawa ngayon ng ating mga otoridad ay gumagamit na rin sila ng drone para makita nga doon sa mga area kung alin doon yung may mga nakatanim pang mga marijuana sa lugar. Ella. Alright, maraming salamat, Grace Doctolero.
Maaari nang makatulong sa mga mamamayan sa San Jose del Monte, Bulacan ang bagong bukas na urgent care and ambulance services sa Barangay Minuyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Layo nito na mabigyan ng atensyon medikal at mga gamot ang mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap. Mula sa San Jose del Monte, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano-anong mga serbisyo ba ang maaaring ma-avail ng mga residente dyan sa binuksang urgent care and ambulance services? Malaking tulong ito lalo na sa mga may sakit na diabetes at mga may hypertension dahil maaari na silang makapagtungo doon sa lugar para sila ay mabigyan ng agarang gamot at check-up sa kanilang mga sakit. May maasahan na magpakonsult ng gamot. Sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi dahil pinuksan na ng Department of Health at ng government unit ng San Jose del Monte ang bagong urgent care and ambulance services o bukas. Itinabi ito sa Super Health Center sa Barangay Minuyan sa nasabing lungsod. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Lisa Perez Ching, ang Super Health ay open mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang bukas naman ay bukas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng kinabukasan. Ibig sabihin 24 hours sakaling may mangailangan ng agarang check-up at gamutan ay may pagdadalhan na ang mga Sansenyo sa mga pasyente. Kabilang sa maaaring ma-avail ng mga pasyente sa bukas ay mayroong endocrinology clinic, internal medicine, hypertension clinic, endocrinology clinic, obstetrics and gynecology and dental clinic. Habang sa Super Health Center naman ay may paanakan, dialysis center, laboratory at outpatient services. Samantala, ang nasabing proyekto ay bahagi pa rin ng 8-point socio-economic project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yung matigigit live mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik sa'yo. Kela? Maraming salamat, Nestor Torres. Mahigit sa 100 tao ang nasawi at lagpas 100 ang nasugatan sa isang stampede sa isang Hindu religious gathering sa Northern India. Nagtitipon-tipon ang maraming tao sa isang bayan sa Uttar Pradesh para sa isang sermon ng isang preacher. Nang papaalis na ang mga tao, nagkaroon ng dust storm na dahilan ng panik. Marami ang nadaganan at natapakan at mayroon ding mga nahulog sa roadside drain o kanal. Isinisi ni US President Joe Biden sa jet lag ang hindi nito magandang debate performance sa nakalipas na linggo. Ilang beses siyang bumiyahe sa labas ng Estados Unidos at aniya halos makatulog na siya habang nakikipagdebate kaya Donald Trump. Bumalik sa Amerika ang 81 years old na si Biden noong June 15. Halos 2 linggo na lamang ang nalalabi bago ang June 27 debate. Ginawa ng sitting president ang pahayag sa gitna ng tumitinding kwestiyon sa kanyang mental fitness para sa planong ikalawang termino sa White House. Ipinagpaliban ng isang New York judge hanggang September ang pagpapataw ng sentensya kay Donald Trump kaugnay ng hush money case nito. Plano ng kampo ni Trump na questionin sa korte ang conviction nito kasunod ng July 1 ruling ng Supreme Court. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, may partial immunity ang dating presidente sa official acts nito sa kasagsagan ng presidency. Nag-ugat ang desisyon ng korte sa federal criminal case ni Trump na may kaugnayan sa pagtatangkang baliktarin ang resulta ng 2020 election. Sa July 11, unang nakatakda ang pagsentensya kay Trump sa criminal charges na isinampa laban sa kanya kaugnay ng suhol na ibinayad nito sa isang porn star. Nadagdagan pa ang mga atleta ng Pilipinas na sasabak sa 2024 Paris Olympics.
Ito ay matapos na mag-qualify ang mga atleta na sina John Cabang at Lauren Hoffman para sa hurdles. Ginawa ng Philippine Athletics ang anunsyo ngayong umaga matapos ilabas ng World Athletics ang listahan ng mga atletang pumasok sa Olympics sa pamamagitan ng automatic qualification at rankings. Ang 22-year-old na si Cabang ay nasa world rank number 23 para sa men's 110-meter hurdles, habang si Hoffman number 41 sa rankings para sa women's 400 meters hurdles. Sa ngayon, mayroon ng 22 na atleta ang Pilipinas na kalahok sa Olympics. Pinakamarami sa loob ng nakaraang 3 dekada simula noong 1992 Barcelona, Spain Olympics kung saan nasa 26 athletes ang nag-qualify sa Team Philippines. Magsisilbing torchbearer ng South Korea sa gaganaping 2024 Paris Olympics ang BTS member na si Jin. Ngayong araw, kinumpirma ng Big Hit Music ang participation ng BTS superstar sa makasaysayang Paris Olympics kung saan hatid ng torch relay ang mensaheng peace and harmony. Kasamang iikot ni Jin ang torchbearer ng iba pang mga bansa na lilibot sa iba't ibang historic site ng Paris bilang host country. Samantala, magsisilbi naman flag bearers ng Pilipinas sa Paris Olympics ang ating mga pambatong atleta na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 16 na nagsasabi, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.